Ang oras, ganap na pong 10:00 ng gabi. Actually, lahat ng mga mobile app ng Spirit Communication ay hindi ko masasabing accurate sila, nakakatsyempo. Tulad na lang itong Ghost Tube na ginamit natin sa... Nandali lang, mayroon ng... Ano ba yan? Yung ginamit natin. Ano? Ano sabi mo? Jennifer? Oy. May nagsabi ka agad, Jennifer daw. Ito, necrophonic. Yan, necrophonic. Yung mga nakita na akong mga ghost hunter gumagamit ito, necrophonic. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ito. Spirit talker. Spirit talker. Ginagamit din to ng mga ghost hunter sa ibang bansa. May nakita ko rito, SB11. Actually, yung SB7, I think yun ang pinakamura sa lahat. Pinaka-champion daw yan, Ovilus 5. Papalo ako ng isa para marinig ng mga entity or mga spirits na mayroon nagtatawag sa kanila. Gcash. Yes. Gcash. Ang lang. Nilabutan ako. Hindi lahat ay nasusukat o nasasagap ng mga device o ng mga mobile app na yan. Kasi pahirapan din yung mga spirits to communicate with us. They also need energies, ano. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa spirit communication. Ano ba ang panganib na maaring suungin natin kapag tayo nakipag-usap sa mga espiritu? Ano ang benepisyo? Ano ang dapat nating gawin para matiyak na tayo ligtas sa anumang panganib kapag tayo merong ugnayan sa mga gumagalang kaluluwa o mga multo o espiritu sa paligid? May mga guest tayo tonight na magbibigay sa atin ng mga tip. Ano nga bang kanilang karanasan sa kanilang pakipagtalastasan sa mga gumagalang kaluluwa o mga multo sa mga napuntahan nilang mga lugar na kung saan may mga haunted places na maaaring pinamumugaran ng mga kaluluwa, ng mga elemento, at iba pang mga espiritu. Hello mga kamisteryo, ako nga pala si Maricruz ng Voiceless Whispers. Naanyayahan tayo mamayang gabi sa programang Gabi ng Misteryo sa DZRH, 10 to 11 p.m. Pag-uusapan natin, ang topic natin ay Spirit Communication is not a joke. Ano nga ba ang Spirit Communication? Sa ano-anong mga pagkakataon natin masasabing ito ay safe at ito ay tama? Sa mga nakikipag-communicate sa mga spirits, ano ang mga tools na ginagamit? Ano yung mga hindi dapat gamitin? At ano ang mga bagay na dapat nating i-observe bilang pag-iingat? So yan ang mga pag-uusapan natin mamayang gabi. At ang aking kontribusyon ay ang pakikipag-usap sa spirits ng ating mga pets. Ang mga animals po ay may mga spirits din. So mamaya, tuklasin natin yan. Alamin natin. Kung curious kayo, kita-kits tayo mamaya. Bye! Hello at magandang araw po sa kanilang lahat mga kababayan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Ini-invite ko po kayo mamayang 10:00 hanggang 11:00 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio hosted by Brother Ray Sibayan. Pag-usapan po natin mamaya ang mga spirit communications na hindi po biro. Hindi po ito joke and this has to be taken seriously. Pagpalang gabi, ako po si Yuki ng Spiritual Guide Philippines at iniimbitahan po namin kayong lahat mga kamisteryo na manood ng programang Gabi ng Misteryo. Dito po yan sa DZRH ngayong Sabado, 10:00 ng gabi, September 13 po yan. At ating tatalakayin ay tungkol sa Spirit Communication at hindi po ito laro-laro lamang, hindi rin po biro. Ano ang pinaka-safe na pamaraan? Yung bang paggamit ng mga gadget ng mga ghost hunter ay safe din na pamaraan para magpag-ugnayan sa mga gumagalang kaluluwa o mga multo? Sabi mo nga bungo. Sabi mo bungo. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ini-invite ko kayo manood sa program ni Sir Ray Sibayan, Gabi ng Misteryo, mamayang 10:00 ng gabi sa DZRH. Ang pag-uusapan natin ay ang spirit communication. Hindi ito joke. So, interesting yung topic. Inaasahan ko po na manood kayo lahat. Maraming salamat po. Papalo ako ng isa para marinig ng mga entity or mga spirits
na mayroon nagtatawag sa kanila. As everyone, this is Kuya Jay of Spiritual Guide Philippines. Muli po, iniimbitahan ko po kayo manood sa Gabi ng Misteryo, 11 p.m. Ang ating tatalakayin is how to raise the frequencies and how to communicate sa mga spirit, sa mga elementals, sa mga ghosts. Yung iba naman ay gumagamit ng Ouija board, spirit of the glass, spirit of the coin, spirit of the pencil, yung tinatawag na Charlie, at iba pang mga pamaraan. Ang ganito bang mga pamaraan ay biro o laro? Para sa akin, ito ay napakaseryosong pamaraan na hindi dapat ginagawang biro o laro lamang. Dito yan sa ating programang Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. tuwing Sabado sa DZRH. Wala nga absent. See you! Gabi ng Misteryo. There's mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talaga malapit na? Mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. Wow, really? Propulsion system. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, and Universe. Welcome again sa pang-edisyon nating programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po kami ito mga kaibigan ng Sabado. Nako, ngayon po'y Lucky 13, ha? At 13 tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2025. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Nako, at napaka-interesting po ating pag-usapan ngayon po gabing ito tungkol po sa spirit communication, ha? O yung mga mahilig makipag-usap dyan. Manood kayo at makinig kayo, hindi ho basta-basta, no ho? Delikado actually dahil sa baka bigla kayong makapag-open ng pintuan sa kabilang dimensyon at biglang may lumitaw at hindi na ho ninyo may babalik sa kanilang pinagmulan. Ayan. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayon po gabing ito. Hindi ho biro ang spirit communication. Nasa ating pong studio mga kaibigan live sa ating program. Siyempre abay nagbabalik ang numero 1 bang debunker? Brother B, Bungo TV. Magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Say Kamusta? hi to your fans Hi. and friends. Hello, and kamusta friends. na kayo? Solja. Ayan, ay very interesting no, yung isang ginawa ninyo sa saan ba to? Sa Bulacan ba to? Na talagang sige nga, sabihin mo nga sa amin ng pangalan ganito, no? Talagang sumusunod siya, no? Pero anong gamit mo doon? Spirit box po. Ano yun? Yun yung SB7. analog, no? Opo. SB7. Analog radio na ano. Yung static ang dating. Talagang white noise siya. Opo. Ayun, ha. Mamaya ay paparinig namin sa inyo yung pong part na yon nung talagang nakipag-ugnayan sina Brother B, ha, dun sa entity na yon or multo sa naturang lugar. And of course, ating welcome, nagbabalik sa ating program si Brother J ng Spiritual Guide Philippines. Brother J, magandang gabi sa iyo. Hello, magandang buhay sa atin lahat at namaste to everyone. At yun, maganda po yung ating tatalakayin ngayon. Ayan, actually, ano ba yung paalala mo sa mga gusto makipag-communicate? Dapat ba kailangan protected ng light or what? Dapat buo ang loob nyo. Ayun yung kailangan, number 1. Tapos humingi kayo ng guidance at protection sa ating
guide or higher self. Kasi hindi biro, no? Hindi po talaga kasi portal yun eh. Iba kasi nilalaro lang, ano? Opo. Sabi nila, paranormal game lang yan. Ay, naku po. Hindi ganun kadali ho yun. Ginagawa ho yan ng mga dapat nakakaalam at eksperto, ano? And of course, mga kaibigan, nagbabalik din sa ating program si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Miss Marie Chris, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening po. Good evening sa mga lahat ng nanonood sa programang Gabi ng Misteryo, sa lahat ng mga fellow guests in studio at saka yung nasa Zoom. Ayan. And shoutout lang pala sa aking sister, Belle. Yeah, congratulations. And looking forward to a happier and more meaningful work life. Ang galing-galing naman. Ayan, atin ding i-welcome isa pang lady sa ating program ngayon, si Miss Yuki ng Spiritual Guide Philippines. Miss Yuki, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program. Welcome back. Ayan. Sorry, at magandang gabi din po sa ating mga brothers and sisters, mga kamisteryo natin na kasama natin ngayong gabi. Ayan, kumusta ka na, Miss Yuki? Okay naman po, sir. Actually, sunod-sunod ang DNA upgrades lately. Wow. So, pinapahinga ko talaga. Oo, iba talagang bedridden pa. Hindi parang si CJ ba? Si CJ ba hindi rin makabangon? Mukhang si CJ tinamaan din, no? Inabot ata. Oo, talaga naman, no? Hindi ho ninyo nalalaman yun, pero actually nagkakaroon tayo ng DNA upgrade ngayon na dahil sa mga sunod-sunod na mga astronomical events. Anyway, mga kaibigan, natin ding i-welcome iuhuli ko yung panauhin natin na bagong-bago ngayon sa ating program, ano. At muna welcome si Brother Arvin. Brother Arvin, welcome back. Yes, Brother Ray, magandang gabi po sa inyo, sa kanilang lahat at sa mga nasa studio. Masaya po ang topic na to. Sigurado po ako magbo-boom na naman po ang mga number of listeners, number of comments natin. At may i-share po kong experience na kung saan nakipag-spirit communicate ako na ikinagalit ng nanay ko, mga kapatid ko at tiyahin ko dahil may hindi magandang nangyari sa bahay namin. That was 2006 matapos ko manggaling sa seminar po ni the late Professor Jimmy Licao ko. Hindi po nila nagustuhan pero i-share ko na rin po mamaya para maging lesson na rin po sa mga nakikinig po sa atin about sa spirit communication. Huwag niyong gagawin ng mga spirit communication sa bahay. Mahirap na. And of course, mga kaibigan, let's welcome. Maraming salamat, Brother Arvin. Babalikan kita, no? Let's welcome sa ating program for the first time, Brother B. Ipakilala mo nga ating kaibigan ngayon. Ito, kapwa ko debunker din, si Sir Christopher. Hi Christopher, kumusta ka? And welcome sa ating program. Good evening po sa lahat ng listeners at kay Sir Ray. At ako po si Brother Christopher, isa po akong skeptic. At the same time, debunker and also a faith-based religious person. Ayan, maganda yan. Para naman actually lahat naman tayo nagsimula sa pag-i-skeptic, ano? And from the skeptic mind, unti-unti makikita mo, marirealize mo yung liwanag na yung kung saan nga ba patungo yung tinatahak natin sa buhay. Pero being a skeptic, Christopher, ano yung so far na encounter mo during this period na mayroong kang may mga nakikita ka mga paranormal videos, gano'n? Usually po, kagaya po nung nakaraan, I just joined a paranormal session. So first and foremost, to respect the other people na hindi faith-based. So what I do is, I came there as a science skeptic. Tama. So technically, I respect what they do, but I don't join the rituals. Kasi ang ginagawa ko po... May ritual? Siyempre po, yung tinatawag nilang protection prayers. Okay. So I'm just a set of eye, an observer. And lagi ko kasing, ang attitude ko kasi, lagi ko tinitingnan ko nasan si Sir B. Kasi I'm the second set of eye to confirm kung yung dinidebunk namin is confirmable or not. So, I look at it on a science base, not on a faith base, kasi magkakaroon ng conflict eh. Remember, there's a thin line to cross between faith and paranormal. So for me, ang ina-apply ko is more broader perspective. So tinitignan ko, may explain mo ba siya o hindi? Pag hindi na-explain, then that's paranormal. Pero pag may explain mo, then that's debunkable.
Tama yan. Okay yan, ha? Pero di mo pa nakikita yung bridge between science and paranormal? Kasi ito po wala pa pong branch, paranormal cannot be considered as a branch of science because of two factors. One is phenomenal. Two, wala pang scientific tools and theories. That's why, kaya nga as people, yung mga paranormal investigators, which I don't call as ghost hunters. Kasi we cannot use the term ghost hunters. They are paranormal investigators. So when they investigate, they measure things, tinitingnan nila pag may explain or hindi. In a very logical, methodology. Ayan. Mamaya, meron ka bang nakitang mga videos na palagay mo na challenge yung pagiging skeptic mo? Meron po actually. Doon pa lang sayang di mo binigay sa akin para may pakita natin. Nahirap na kasi kilalan din tao. Doon lang po sa yung pag-recite ng Latin. And then pag-recite ng Latin kasi meron akong note taker. So nakukuha niya ngayon yung words na sinasabi in Latin. Natawa lang ako kasi yung first verses was this. I call upon the spirits of the dead. Pero yung pinakahuli, a cub is born. Okay. So, doon pa lang, debunkable na sa akin. Kasi, again, when you enchant, dapat precise. When you pray, di ba nga, as we pray, if we pray in the faith-based, dapat, kung ano yung pinagpipray mo, yun yung pinagpipray mo. Tama. So, etong, nangyari, itong nagre-ritual, siguro hindi niya narinig ng tama yung Latin. So, by ear lang yung pagpass. So, the translation of the word. Nagkamali. Maling-mali na po. So, walang invoking. Yun ay nasilip mo. Opo. So, walang tinatawag na invoking. For me, doon pa lang, debunkable. Doon pa lang. Ayan na, very interesting yan. Actually, mga kaibigan, marami nakatutong ngayon. Kayo, pwede rin po kayo magbigay ng inyong mga insight, comments tungkol po sa ating topic tonight. Pero so far, sa ngayon, based na rin sa ating topic ngayon, yung spirit communication. Ikaw, Brother B, ano yung mga napatunayan mong kayang makipag-communicate sa mga spirit, ng mga device? Kasi for me, yung science tsaka paranormal kasi, totoo naman yung sinabi niya. Pero napapansin ko kasi paliit ng gap eh. Agree. Kumbaga, yung mga tools kasi na ginagamit, katulad ng spirit box or yung mga ganito, para sa amin yan na walang talent. Actually, meron. Walang ability. I call it gifts. Because gifts. In the faith di pa na-discover. may gifts Parang sa amin kasi ito, para sa amin to eh. Kumbaga, halimbawa si Sir, pag nagdeklara siya na, oy, may nakita ako dyan. Kasi ako, kaya kong gawin yon. Mag-iimbento ako na may nakikita ako dyan. Actually, nagawa nyo nga eh. Oo, nagawa nga namin eh. Tapos ngayon, sinasabi na gumawa ka raw ng peke. Oo. Hindi, experiment namin yun to show sa mga tao na kaya talagang gawin ng kahit na sino. Yeah. Na maging tumaas yung standard to natin. To satisfy yung kanilang mga kasi viewers. Sometimes, ang napapansin ko kasi sa Pilipinas, lalo na pagdating sa ganitong larangan, madali mapaniwalain eh. At maraming naluloko dun sa mga Yun lang naman, with all due respect sa mga kasamahan natin, I know mag-a-agree si Sir na na sa hanay nila ng mga legit kila ma'am, may peke. Sa mga doktor nga, di ba, may peke. Sa lawyer, may peke din. Dun nga, malalaman natin yung doktor kung wala siyang lisensya, peke siya. Paano kaya sa kanila? Paano natin malalaman, di ba? Yun lang naman sa akin. Ayan. Okay. Iparinig na sa atin yung ipakita mo nga RHTV yung ginawa nyo dun sa isang abandoned ba yan? Haunted hospital ba yan? Hospital po. Oo. RHTV, please. Parinigan natin yan. Ayan. Yung kay Brother B. Asa na? Gabi ng Misteryo. So, God. So you need... hindi yan. Yung isa. Yung tungkol dun sa pinagaya nyo yung Tatlong yun, Sir eh. Tatlong word na namin. Kasi pwedeng pag-isa, tsamba lang. Tatlong beses na inutusan hindi na tsamba namin. Oo. Hanggang pangatlo. Pero hindi ko pa rin siya, pwedeng ideklarang paranormal. Bahala na yung mga manonood.
Totoo yan. 'Di ba? Kasi mali mo ma-debunk din nila. Pero yung 3 chance kasi na 'yon. Parang yan na. Baka yan na. Ayan. Alright. Gabi ng Misteryo. Sabihin mo nga bungo. Sabihin mo bungo. Thank you. Nilabutan ako ng slide. Di ba? Pwede ba sabihin mo naman, tope? Tope. Tope, meron. Thank you. Tope. Moki naman, Moki. Ayaw sa'yo, Boss Moki. Gcash. Gcash. Ang lilang. Nilabutan ako. Gabi ng Misteryo. Doon sa ginawa nyo yun, talaga napatunayan nyo talagang kaya palang kaya palang mag-mimic ng mga spirits. Hindi kasi yung sir kasi, yung ginawa namin yung sa part ng Gcash kasi, ang buo niya, naglolokohan kami para sa mga viewers na mag-send sa atin ng Gcash. Parang pinasabi namin sa multo, sabihin mo nga Gcash. Nagsalita siya ng Gcash. Sa amin kasi yung ganyang ginawa namin, kasi siya, compelling. Di ba? Hindi siya, kasi alam natin spirit box kasi ang ginagamit niyan, signal ng, yung analog na talaga hindi siya yung program. Yun kasi doon. Actually sa totoo lang wala pa yung SD7 dati. Ang ginagamit talaga totoong transistor radio. Yes. Pero inilalagay lang yun sa isang frequency na nag-aagawan yung mga istasyon. Shortwave. Shortwave, yan, pwede sa shortwave. Pero iba kasi, bawa ito yung isang istasyon, ito yung kabila, nasa gitna. So nagkakaroon ng white noise. Doon nag-aagawan. Tapos yung TV, di ba yung TV static lang. Yun, nagkakaroon din doon. Pwede sila pumasok. Tsaka sa Ray, ang maganda dyan kasi sa ginawa namin, kami yung nasusunod na aanuhin nung supposed to be spirit. Kasi napapansin ko, kadalasan kung mapapanood nyo sa ibang mga nag-investigate, katulad nung sa yung sa Ghost Tube, pag may sinabi, sasakyan na lang. Halimbawa, may sinabing kitchen. Nasa kusina ka ba? Yun ba ibig mong sabihin? Bedroom, mga ganun. Hindi katulad nung pagka okay sana kung halimbawa nasan ka? Biglang sasabihin kitchen. Okay yun Pero yung ginagawa kasi ng iba, angry. Galit ka ba? Kaya di ba? Walang hindi accurate yung mga sagot. Sinasakyan lang. So nangyayari, hinuhulaan na lang. Tapos doon gagawa ng istorya. Yun. Yung mga ghost hunter dyan, saka yung mga paranormal researcher dyan, Alright. Sa side ng mga nasa spiritual practices, ating unahin si Miss Maricris. Miss Maricris, yung bang mga spirit may kakayanan tumimik yung mga sinasabi natin as human beings? Yes. Actually, kasi once na halimbawa, magbitaw ka ng salita or mag-isip ka ng isang bagay, that becomes energy. So, yung mga spirits, because they operate on their own energy field or energy bubble, napipick up lang nila yon. So, it's possible na if you say one word, the energy of that word will be the same na kaya nilang pick upin. Therefore, yun lang yung sasabihin nila. Because they are energy na, wala na silang physical form, they need so much power to do something, make something move, say something, ganon. Anything na pwede nilang gawin, kinangangailangan ng energy. So if we think of things, say things, pwede nilang kopyahin. Actually, sa totoo lang, mismong tao kaya nilang gayahin, kaya nagkakaroon ng doppelganger. Di ba? Marami rin mga ganong mga cases na nagkakaroon ng doppelganger, yung pag uwi ng bahay, akala doon na yung kamag-anak. So ganun din yun, yung explanation mo doon. Yes, ganun din yun. Parang parang mirror of reflection ng mga light, ganon. So pwede nilang kopyahin yun kasi that's the only energy that they see, or maybe that's the only energy they can relate to. So may kinalaman kaya to sa environment na kaya nilang gayahin? Yung day-to-day na experiences? I would say yes. No, according sa, at least sa knowledge ko ngayon,
kung ano yung vibration closest to them. For example, kaedaran nila yung kinokopya nila or same gender, babae, ganon. So kung sino yung prominent na, let's say yung spirit na yon is a mother figure, for example. So ang prominent na mother figure or motherly-like figure dun sa bahay na yun, yung pwede niyang kopyahin. Hindi niya kakayaning kopyahin yung male because it will be too far from the vibration of that spirit. Sa Hanen Spiritual Guide Philippines, maraming salamat, Miss Mary Chris. Dati nasa larangan ka rin ng paranormal investigation na medyo umiwas ka na, no? Ano yung mga na-encounter mo during those years na nasa ganun kang field? Madalas nakaka-encounter ako ng kasi portal ka kasi siya eh. Once na nandun ako sa isang place, kasi hindi ako gumagamit ng tools eh. Kusa siyang nag-pop up sa mind ko. Okay. And then nakikita ko siya nung ginagawa niya. At tapos na-adapt ko yung frequency niya. And then kung ano yung pakiramdam ng ghost na yon is nararamdaman ko through my physical body. So parang nangyayari, tune in mo yung energy mo or your frequency to that entity. Yes. So nagkakaroon ng allowed. So bali ina-allowed ko siya na makapasok sa akin para mas maramdaman ko at ma-explain ko na mabuti kung ano yung mga na-encounter ko. So ang pinakamatinding experience ko doon is yung sumakit na yung dibdib ko. Kasi halos yung pakiramdam na kala mo papasukin ka na. Hindi ito yung pakiramdam ng anxiety, no? Iba yung anxiety. Ito yung pakiramdam na talagang nararamdaman mo na yung energy na buwibigat ng balikat mo, yung paa mo, hanggang sa pakiramdam mo malulos ka na. So, buti na lang is marunong tayo mag-breathing exercise, no? At doon nakawala tayo doon sa mga ganon. Pero sa ngayon, ano kasi yun eh, di ba? Ibinaba mo yung brainwave mo eh. Yeah. So, in order to attune, to tune into that frequency, ibaba mo yung brainwave mo. Yes, opo. Para maka-align ka. Yes. Then, from that point, makukuha mo na yung mga, kung ano yung feeling or whatever na impression sa naturang entity. Yes, kasi karamihan sa kanila, sa mga spirit, is sa lower ground sila eh. No, so, nasa process sila ng parang cleansing or pag-purify ng kanilang soul. Kaya karamihan ng soul is napopossess din sila. Okay. Kasi karamihan nga sa kanila is hindi nila alam na patay sila. So para silang crazy, nababaliw o sinasapian. Ganun din yung pakiramdam natin dito. Ayun. Salamat, Brother Jay. Kayo ba, Brother B, wala ba kayong ganong fear na baka bigla kayong pasukin? Oo naman, sir, lagi. Kasi ito, wait lang kasi ang madalas na bintang sa aming mga debunker, mga hindi kami naniniwala sa ganyan. Yes. Mali po yun. Exactly. Ang kailangan lang namin kasi enough proof. Believer po talaga kami. Ang ayaw lang talaga namin yung mailigaw yung tao. At yung masatisfy din yung tanong. Katulong nyo kami, yung mga may talent, katulong nyo kami kasi sa ginagawa namin, mapoprove na talagang totoo kayo at the same time, may eliminate yung mga peke. Na talagang may peke naman talaga. Which is exactly yun po yung the reason. Actually, yun talagang reason kaya kailangan yung i-analyze yung mga allegedly, may mga ghost videos. Kasi sir, ang problem kasi, katulad ng sinabi ko before, hindi lang yung pamimeke lang eh. Yung nabibiktima yung mga tao. Yun ang main problem. Yung naloloko na po yung mga kababayan natin. Nalabas ng pera. Sa akala nilang totoo. Makakita kayo may mga videos pa dyan na nagkalat na raw mga white lady. Oo. Saka mga maligno. Hindi si Donsky yun ha. Baka mamaya. Hindi ba siya yun? Hindi. Di ba? Sabi ko nga, ako personally, bibihira ako makita ng white lady. Hindi, tsaka sir, may idadagdag lang ako. Pag mga ganyan, yung mga kapatid natin na yung may gift, na sana willing din kayo matanong. Kasi kami, hindi namin alam yan eh. Kami ang gagawin namin, magtanong. Kasi sometimes, dun minsan nahuhuli yung mga fake na, naku, kung ayaw mong maniwala, di wag ka maniwala. Yung parang ganun. Yun ang kasi, although na nagiging bias ako. What you see is what you get. Parang ganun. Nagiging bias ako towards Sir Ed Caluwag. Kasi si Sir Ed Caluwag, hindi ganun eh. Hanggat mapapagtsagaan kanyang sagutin. Pero challenge mo si Ed, no? Oo.
yung kanyang dowsing rod. Oo. Ang maganda kasi kay Sir Ed, although na minsan may hindi ako convinced, pero yung tao kasi willing talaga sumagot, hindi siya napapagod. Na gano'n naman talaga kasi kami by default kasi sa mata ng science kasi hindi accepted yung ginagawa nila eh. Kaya magtulungan tayo kasi marami pang talagang hindi nakakaalam na meron. Pero sabi mo nga kanina, very thin na yung boundaries between very thin na po eh. Itong pang-detect na to, sir. Science to eh. Totoo yan. Between the physical and the non-physical dimension. So, actually, mas madali mo na nga silang ma-detect ngayon eh. Like, using itong mga gadgets na to. Yes po. Pero kayang-kaya na. Yung sa akin nga po, like for example, chinachat ko sila. Sabi ko, next time magdadala na ako ng air quality meter. Yes. For example, tinanong nyo kanina, can the atmosphere... Magdala ka rin ng yung FLIR ba yun? Yung infrared? Po, mga huwag ka mag-alala, 100,000 yata yun eh. Sponsors. Joke lang. Gcash? Hindi po. Ang purpose ko po nun, for example, when you ask about atmosphere, of course, alam natin na science tinuturo sa atin, we have ionosphere. Yes. Since ako po ay isang VHF radio guy before, ano po, tatag kami amateurista. Paborito ho namin pag medyo... Member ka ba nung CBCom? Hindi po. Ano po ako, license po ako ng NTC. So my cousins... Actually, kami na-license kami ng NTC nung dati gumagamit pa kami ng mga two-way radios. So, di ba remember noon uso yung Kit-Kit channel? Tapos mapapansin nyo, pag medyo malapit ng umulan, mas lumalakas yung coverage ng antena. Bakit? Kasi yung ions in the air are populating. Kaya nga, bakit nagkakaroon tayo ng lightning? Because the negative ion reaches the positive ion. It's the same din. Sa sinasabi nga nila that spirits daw are EMFs or electromagnetic fields. Mas nagmamanifest sila ipang environment malapit umulan. That's my observation in science. Okay? Pero sa spiritual side, that's yin energy, right? Yes, they call it that. And then at the same time, napapansin ko na pwede ring pikiin. Kasi pag may malapit na radio booster, pwede yung EMF papalo ng papalo or pwede yung masagap. Ayun. So that's the reason why if there are paranormal investigators with them, mas makaklarify natin. Baka mamaya pinaglalaroan na lang kayo. Yan. Tama naman yan. Alright. Sa ating Zoom ngayon, si Miss Yuki. Miss Yuki, so far, based na rin sa iyong experience, may mga time ba na talagang na-challenge ka na merong nag-manifest pero parang nahirapan kang ibalik sa portal na nag-open yung entity? So far, Sir Ray, wala pa po ako na-encounter na gano'n na spirit, no? Pero it exists, lalo na yung mga poltergeist, talaga nandyan po yan. So far, sa pakikipag-communicate ko naman po sa spirit, talagang first and foremost, kailangan nandun yung safety. And dapat hindi natin kakalimutan to give respect both sa kung ano na yung nasa spiritual side and the physical side sa side natin. Kasi mahalaga po yun. Ang dami tuloy nagtatanong, dami nagtataka, bakit daw kailangan pang makipag-communicate sa mga spirit? So, case-to-case basis po ito, Sir Ray, no? Kasi like yung mga tao na nagkaroon ng mahal sa buhay na recently passed away, yung form ng prayer na ginagawa nila, form na rin po yun ng spiritual communication. Alright. And yung iba naman po is like yung katulad po natin mga kapatid sa ghost hunting is nagpupunta po sila sa mga lugar and then nagtatawag sila. Form din po yun ng spirit communication. Kaya lang ang lagi kong sinasabi dito, if you go to a haunted place, dapat meron kang purpose, hindi lang yung to prove na nag-exist sila sa lugar. So I think kapag meron ngang prove na nandoon sila, ano yung susunod na gagawin natin? O di ba dapat tulungan natin yung mga entities na yun sa paligid? Ganun ba dapat ang kailangang tumbukin din ng mga nagpupunta sa mga haunted places, Miss Yuki? In my experience po, Sir Ray, hindi lahat ng spirit ay gusto nang tumawid. Alright.
Tama. Kaya ito yung nagkakaroon po ng communication with them. Kung gusto ba nila na tumawid or gusto na muna nila magstay dito. We have to respect that. Tama. So we have yung word na respect. Maraming salamat, Miss Yuki. Kapag nagpupunta kayo sa mga abandoned places, nagpapasintabi naman kayo, no? Opo. Nagpapaalam kayo. Yan ang unang-unang tinuro sa amin ni Sir Ed Caluwag. Tama. Kasi nung una, ang goal lang talaga namin, patunayan na totoo ba yung nangyayari. Hindi pala ganun. 'Di ba? Natututo din naman kami sa advice ng mga katulad nila na na may gift. Kasi at least kahit papaano aware kami sa pwedeng mangyari. Sa Ayan. Ganon din ba ang dapat kailangan na gawin, no? Kasi normally kapag pupunta ka sa isang lugar na kontrolado ng mga unseen spirits, parang pumapasok ka sa teritoryo nila eh. Oo, tama yun. Pero meron lang akong gustong i-interject na idea, no? When you say spirits kasi, it's not just ghosts. So the reason why merong lower spirits and higher spirits. Yes. And there are also beings which are divine. So spirit communication is essential also for us kasi we are composed of spirit and flesh, di ba? So para sa atin, para ma-nourish din natin yung spirit side natin, we need to commune with spirits. That's why we get depressed. Kasi hindi tayo nakikipag-commune sa mga spirits. So all we ever think of kapag sinabing spirit, ghost. Hindi po ganun yun. Yun ang lumalabas eh. Yes. But kung hindi ghost, hindi multo ng tao, engkanto. Yeah. Elemento. But it's not always the case. Yes. So spirit communication is also important to nourish your physical self. Pero that is if you are communicating with a higher level of spirit. Pero going back to your question na kung ganun dapat yung gawin, yes, number one, you should respect the place. Kung paano mo nakita yung lugar nung nagpunta ka doon, don't mess with it, don't touch things, kung hindi mo kailangan hawakan. Huwag kong kukuha ng object. Yes, don't move around objects. Huwag kang magmumukbang. Yes. Actually, Nag-agree. No po, sa akin po. Kasi pagbababoy yun sa lugar eh. Yes po, I highly respect and I highly agree. Okay, ako I will come to you in a religious naman, in my faith as a born-again Christian. Yes. Ako po, sasabihin ko, I don't really like people disrespecting place. Tama, Kahit sabihin mo pa na haunted place yun eh. Sacred sa kanila yun eh. Yes. So we have to respect the place. The place. Kasi una po, ang pre-preserve natin, the history. Okay, balik ako lang science, hindi na po faith ito. Yes. Gusto kong irespeto yung historical value of the place. Yes. Biruin mo, Billy Epipanya, sinira niya yung upuan. Dahil lang sa mga kalabugan nyo. Again, wala po akong YouTube channel pero napanood ko kayo. Ayoko mag-name drop pero pagbabalik ka dito sa Manila, gusto kong makakolab. Ghost 133. Hindi, sasabihin ko na talaga. Papaluin ko ng patpat. Bakit ano yung pinagagawa? Pinagugulo na lang. Estudyante ni Donsky yun eh. Kasi samantalang history yun, historical place yun. Sir, kasi ganito heritage na yun eh. Kahit ako nang gigil din ako nung time na yun, nung napanood ko yun, na alam mo yung halata naman na hindi totoo yung ginagawa. Masakit na sinira yung upuan eh. Actually kasi dapat kakampi ko yung mga... para bang gumawa sila ng poltergeist? Ganun ba yun? Kakampi ko dapat yung mga legit doon dahil lahat tayo kasi maaapektuhan nun eh. Yes, totoo po. Kasi hindi naman kasi alam ng tao sino ba dito yung peke. Si ano ba peke ba to? Lahat tayo ghost hunter tayo lahat. Pag may isang nahuli sa ating peke, lahat tayo peke na. Blanket na yun eh. Di ba? Kaya nga po, dapat i-preserve natin yung historical value. Do not desecrate the place. Lalo yung mga nagpupunta sa mga historical places like Intramuros, di ba? Itong film center, di ba? Kaya sasamantalain ko na sir, may mga nagtatanggol kasi na legit. Sa akin naman, kung mahal nyo yung larangan na ito, magtulong-tulong tayo na alisin yung mga basura na yan. Tama. Sorry kung medyo ganito po talaga ako. Kaya lang kasi syempre diba, advocacy mo wala tayong magagawa doon. Katulad ni sir, sila ma'am, seryoso sila sa ginagawa nila eh. Kapag may nasira na isa na pinaniniwala ang katulad nila, lahat sila sira na rin sila. Wala na rin silang credibility. Ganun din yan. Sa community yan eh. Masisira buong community. Alright, so Brother Jay, napasok din kayo sa ganitong larangan. Ano yung unang-unang ginagawa nyo sa isang lugar?
Kami, meron kaming cleansing muna, syempre. Nag-cleansing kami. Iniikot ko yung buong lugar. At bago pumasok, syempre yung dasal, prayer, gano'n. Tapos, tsaka namin pag-uusapan kung sino yung unang papasok. So, yung ginagawa kasi namin is isa-isa. Isa-isa kaming, example, Villa Epifania. Napunta na kayo Villa Epifania? Sa Israel Shadows. Talaga? So, yun. Di ba napunta na rin ka doon? So, isa-isa yun pumapasok. So, kaya ako nag-give up. Para ma-experience mo. Di ba, ganun din yung ginagawa ng iba eh. Isa-isa, tapos grupo, tapos isa pumapasok dun sa lugar. So, kaya ako nag-stop na kasi pakaramdam ko kasi hindi ako para doon eh. Laging may harang, huwag ka pupunta dyan. Ghost hunter nga ako, gusto ko puntahan eh. Kaso wag puntahan. May voices na naggagabay sa akin. Kumbaga parang sinasabi rin na wag muna silang istorbohin. Kaya mo silang mag-enjoy muna dyan. May one time na sumagad ako, sinagad ko. Ayun, nakita ko siya hanggang pag-uwi ng bahay. Naka-imprint sa mind ko. Portal. Talaga? Yes. Pero sandali lang, sa mga haunted places, ito bang may mga bukas na portal? Like, di ba dun sa Balete Drive, may napansin ka rin doon? Yeah, oo. I think, sa experience ko, yung Balete Drive pa lang naman kasi hindi naman ako nag-ghost hunting, no? Tulad din ako ni Brother Jay, may pumipigil sa akin. Pero one time, nadaan yung grab ko dun sa area. So, naramdaman ko, nag-shift yung energy. Tapos, nag-scan ako nung place, psychically. Nakita ko na merong isang small door where doon nanggagaling, parang doon naiipon yung black energy. Parang sobrang malagkit, malapot. May dome around Balete. Hindi lang yung street. Talaga. Actually, hindi lang yung street. Unknown to people. Iniisip ni Brother mo kung pupunta doon. Matesting na dito yung mga device. Parang na-screenshot ko yata yung sa mapa. Saan mo dito yung portal? So meron din talaga. Talaga. So meron talaga doon. Ayan. Hindi naman demonic type. Feeling ko nasa demonic type na siya eh. Kasi ang nangyayari doon is pag merong spirits, no, ghost na para maging particular tayo. Halimbawa may namatay, no. Tapos may kasama ka na dumaan ka doon sa lugar na yun. Iiwan sila doon. Parang the dome keeps them in. Parang nasasala. Yeah, the dome keeps them in. Yung, nandito na lang din ako, no? Magkukwento na ako. Yung infamous na white lady na sumasakay sa likod ng car, ng mga taxi driver dati, that's the oldest story, di ba, sa Balete Drive. Yes. Yung white lady na yon is actually trapped there, dun sa dome na yon. Tapos the reason why sumasakay siya ng car is because gusto niya makalis. Gustong makalabas sa dome? Yes. Gustong tumakas? So it's not like the story na sinasabi na rape ng isang taxi driver. It's not like that. Talaga? Yeah. Paano mo nalaman yun? Yun talaga yung general vibe nung lugar. That's how... So being empath, being a psychic, ma-discern mo yun? Yes, ma-discern mo yun. Mararamdaman mo yun. Katulad na explanation ni Brother Jay, di ba? If you go down to their frequency, mararamdaman mo yung what they feel, what they see, what they experience dun sa level nila. So, you will know na yun ang truth nila. Ayan. So, sa madaling salita, marami nagluloop doon sa lugar na yun. Paulit-ulit sila ron. Kaya pala yung mga multo, parang robot na lang. Alright, Brother Arvin, ikaw, malapit ka sa Balete Drive. Anong experience mo dyan? Di ba napunta ka na rin dyan sa Balete Drive? Yes po, opo. Nagbabike po ako dyan sa Balete Drive. Nakakakilabot pagka sinubong ko. Ito one time sinubong kong gabi. Wala medyo tumatayo yung balahibo ko. Siguro dahil sa mga kwentong narinig ko. Pero ika nga, ito yung ating built-in sensor So, one time, yun nga, isang diretso ko lang, hindi na ako bumalik. Ngayon nga pala, Brother Ray, yung tungkol kanina sa sinabi ko na i-share ko po regarding sa spirit communication, napakahalaga po kasi nito. 2006, galing po ako sa isang remote viewing activity kay the late Professor Jimmy Licauco. Sa remote viewing na yun, nakakita po ako dun sa bedroom ko, sa kwarto ko talaga, ng isang entity. Dun sa aparador ko, dark color po siya, dark-skinned. Pero hindi po siya masama. Kita mo siya visually? Naging curious ako. Sa mata? Visual?
Hindi po, sa ano po, sa remote viewing, nakita ko lang po siya. Okay. Habang nandun po ako sa unit po ni Sir Jimmy Licao ko, nung nag-exercise po kami ng remote viewing. Ngayon, umuwi po ako ng bahay. Nag-meditation naman po ako ngayon. Kinausap ko po siya. Nung kinausap ko po siya, mabait naman po siya. Ang sabi niya, nagugutom ako. Ginawa ko po, naglagay po ako ng pagkain sa drawer ko kasi nandun po siya eh. Okay. Ang hindi lang humagandang nangyari dito is, the next week after, marami na manifestation na nirereklamo ang mga kapatid ko, ang nanay ko at ang tita ko. Nandiyan po yung kapatid ko na nagko-computer daw po siya. Okay. May naglalakad daw po sa monitor niya. Nasa likuran daw po niya naglalakad. Okay. Meron naman po yung nanay ko, may kumakalabit sa kanya. Meron naman po yung tita ko, may nagbubukas daw ng pinto, may nagsasara. Ginawa ko, yun pang biggest mistake ko eh. Ginawa ko po siya mag-isa. Pangalawa, first time ko po kasing ginawa. Kaya ang nangyari, nakapagbukas daw po ako ng portal. So ginawa po ng mga tita ko, mama ko, mga kapatid ko. Nagdasal po sila, although galit po sila sa akin, ba't ko daw po kasi ginawa yun. Sabi pa nga ng isang kapatid ko, sige, sa susunod, ako naman na magsisindi ng kandila dito pagkatapos magre-ritual para makausap ko yung mga espiritu dyan sa kwarto na yan. Nagalit po ng ganun yung kapatid ko sa akin, yung isa. Kaya magmula nun, natutuwa ko, wag mong gagawin mag-isa yan. Pangalawa, magdadasal ka muna. Kausapin mo muna kung sino nandun. Sabihin mo, gusto lang kita makausap, hindi eh. Binigla ko po kasi nag-meditate ako, kinausap po siya ng diretso. Hindi ko alam kung masama ho siya tuloy o mabuti ang intention din niya sa akin. Nagbukas po siya ngayon ng portal. Yun po ang nangyari, kaya yun po ang paalala ko sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Kung susubukan nyo po for the first time ang spirit communication, pag-aralin nyo muna po, magdasal muna po kayo, at mas maganda, dalawa ho kayo. Para ho kayong nag-ghost hunting, body-body system. Kaya yun po ang moral lesson na may share ko po sa mga nakikinig sa atin. Alright, thank you, Brother Arvin. Pero Brother Bungo, yung sa mga pinupuntahan ninyo, mayroon bang time na gusto nyo ring gumawa ng ganito, parang seance? Nung una, nung wala pa kaming... Not using the devices. No? Nung wala pa kaming guidance ni Sir Ed Caluwag, syempre ang alam namin kasi nung muna, mambasag lang na mambasag eh. Dahil, di ba, laganap yung fake nung dati. Nung una, ganon. Pero nung naintindihan ko, sa kausap ko din ng mga katulad nila na may alam sa ano, naiintindihan ko din naman na sagrado din yung mga ganon. Hindi mo ba inaasam din na magkaroon ka ng psychic? Ay, ayoko. Bakit? Hindi kasi ano yun. Ayaw mo makakita ng totoong multo? Sa totoo lang, mas gusto ko kasi ano yung science-based eh. Kung siguro kung dadating yung time na magkakaroon paano kung gusto magpakita sa'yo, guardian angel mo? Hindi, kung darating yung time na mapagkakalooban ako ng ganun, pwede. Pero kung akong pagpipiliin, ayoko. Kasi sa akin, parang magiging cloudy ang judgment ko eh. Pagka, sometimes kasi sa sobrang iniisip ko, baka mamaya psychological ko lang, ganun, di ba? Iiwan ko na sa mga ano yon, sa mga talagang may gift. Pero yung tanong nyo kanina na kung gusto kong dati talaga gusto kong subukin yung kung totoo talaga yung ganon. Eh siguro niloob din ng Diyos na makilala ko si Sir Ed Caluwag. Pinakita niya sa akin yung time na pumunta kami ng Clark dati na nag-Spirit of the Glass kami dun eh. Talagang narinig ko talaga pag nagsasalita pa lang spirit parang bulong niya. Yung ganon. Noon ko talaga gumagana pala eh. First time gumagana pala, Brother B. Hindi ko alam kung sa akin yun or kinumand lang ni Sir Ed yun. Pero I swear to God na rinig ko talaga although na hindi ko naintindihan yung salita, pero yung gumaganon talaga. Kasi inutusan na sabihin mo yung pangalan niya. Parang sinabi siguro. So ginawa ito at the command of Ed. Hindi ako kasi ayoko eh. Ayan. Salamat, Brother B. So sa ating mga nakatutok ngayon, si Sol dyan nakatutok sa atin. Ang compelling kasi is nakakabuo ng words ang spirit box despite sa mabilis na pag-change ng frequency or channel. Correct. Ayan. Ayan. Alright, another one here. Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez, Ron Bustamante, maging si... Ayan. Alright, so far, ano ang may papayo natin sa mga nag-ghost hunting
Kasi may mga nakikita ko sa mga video na they do some paranormal games daw. Like Charlie, di ba? Yung pencil na nakapatong, Bloody Mary para mag-manifest daw yung mga spirits. Ano sa tingin niyo yun, Brother B? May debunk ako before dyan sa Charlie na yan. Parang ang pagkakaalam ko, yung Charlie na yan kasi parang parlor game. Dati. Na parang sineryoso na lang na parang laro lang ng mga estudyante, parang parang trick siya, yung party trick talaga. Kasi ang ginagawa, hinihipan yung lapis I don't know kung sa field ba ng totoo yung ganun, pero so far ang dami ko na kasi napanood na tsaka pare-parehas yung pattern ng pag-set up ng camera. Baka may sinulid na hinahatak lang. Hindi sir, ano yun? Hinihipan na straw. Di ba may dalawang kandila siya? Okay. Yung dalawang kandila kasi nag-act yun as wind detector. Para bigyan kayo ng kunyari, walang hihihi pa. Pero ang ginagawa, straw, para yung lapis lang ang tatamaan, hindi yung kandila. Pero unless na yung camera naka-zoom out na malayo. Yun ang advice ko. Kung isasabihin yung totoo yung Charlie, wide angle dapat. Yun. Ayan. Or magsama kayo ng kaming dalawa. Isama nyo sina Brother Bungo saka si Christopher. Yeah. Sa akin naman po sir, I'll come naman on my religious faith. Ito lang mapapayo ko, do not invoke. It's very dangerous. Unless you have the gift, the skills like them. Kasi di ba sa Bible, may rango kasi, principalities, territorial spirits. These are not good. Ayan, tama. Tsaka may pamamaraan naman na masuri mo isang bagay nang hindi ka nila gagambalain. Na hindi ka pupunta sa punto na gano'n. Alright. So, Miss Maricris, anong gusto mong sabihin? Actually, yun nga, gusto ko rin sabihin na even though parlor game yan, or for whatever trick na napanood niya. Bloody Mary, di ba? Oo. Gagawin pa nila ng 3 o'clock a.m.? For whatever trick yan, kay dati laro lang yan or what, it's the intention that gives it power. So number one, if you don't feel the energy, if you are not an energetic person, or sabi nga nila, walang gift, diba? Tapos nag-start ka ng ganyan. Ako, I've seen videos na ganyan online. Ako yung iling ng iling kasi you are invoking an energy that is outside of you. Stranger sa'yo yun. Okay. So kahit na ano pang mode yan, if sabihin natin, if there is an energy who will come to you, kahit na sabihin mo pang sumunod ka sa quote-unquote rules of game, na nagsabi ka ng babay, sinunog mo to or tinapon mo yan, hindi nawawala yun. So nandoon pa rin? Yes, because the energy is melding, it's merging with your own energy. Dahil nakipag-interact ka sa kanya. Exactly. And that energy ng yung entity na yon, dahil nakipag-interact ka, kumukuha rin siya ng energy sa'yo. Yes. Pwedeng nadidrain ka. Minsan yung iba nagkakaroon ng symptoms like coughing, headache, giginawin, sakit ng katawan. Alam mo yun? Those are manifestations na kinukuhanan ka ng energy at merong nandoon. And the worst case scenario is what? Possession. Possession po. Kapag na-possess, ano nang dapat na gawin? Pag na-possess ang tao, kasi may mga iba kasi, mga albularyo yung iniipitan na. Sa akin kasi, pag mayroon possession na nangyayari, pinaparamdam ko yung love. Kasi pag na-possess ang tao, yung spirit nun, anger. So, kailangan mo i-release din yung positive para balutin siya ng, minsan yakapin mo siya mawawala yun bigla. Kailangan natin gawin yung energy na yun. Kasi energy ang naglalaban kasi. But you have to project that energy from your heart. Yes. Exactly. Para matalo mo siya. Yes. Alam ni Christopher yan. So, spiritual na yan, di ba, sa faith. In the faith especially if you want to invoke highly evolved beings like Jesus Christ, si Lord Jesus Christ. Because in the faith base, there is no other name given on heaven that every knee will bow, only in the name of Jesus. Jesus Christ, that's so, a very it's in the Bible. Name. So, kaya lang ang tanong ko ganito, bakit nung yung mga disciples, nagpalaya sila, hindi lumayas? Kasi wala silang personal relationship kay Lord Jesus. Parang ganito po yan Kung walang personal relationship, ibig sabihin walang faith. Hindi po ganun yan Wala kang authority. Parang ganito, ang police po, pag nagpa-stop ng traffic light,
anong mangyayari sa mga tao? Di ba umi-stop? Tama. It's not because in authority kasi. He has a power to stop them, yes, no. yes. But because the badge that he's wearing makes them stop. So hindi naka-uniform. if you are a relationship with Jesus as your personal Lord and Savior, ano pong meron doon? Di ba sabi niya, Luke 10:19, I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. So therefore, you have that authority. Tama. Saka dapat dapat hindi ego yun, hindi yung hindi egoistic ego. na hindi authority. Ego. It is your relationship. Miss Maricris. In respect naman po with our side ng spirits, meron din po sila kasing authority. Tama. Meron silang, kaya nga po gifted sila. So for me, as on my faith, may authority ako because of my faith, because of my relationship. Pero iba ko kasi sila. Meron silang Di naman, lahat naman tayo merong gift. May special. Hindi mo lang na-discover yung gift mo. May special po talaga sa kanila. Yes, Miss Maricris. Gusto ko lang din na i-emphasize, no? Hindi porke walang nangyari sa inyo ngayon after doing such and such seance or rituals, hindi ibig sabihin no natatapos yun doon. Tapos na. Oo. Sometimes, yung mga energy and spirits na yan, they can latch on to you for years and years. Either bringing either bringing misfortune, kamalasan, sakit, hindi lang sa'yo. Siyempre sa mga taong kasama mo sa bahay. You can bring it home kasi. Oo, 'di ba? So I'm just saying na hindi porke walang nangyari, it's okay. Kailangan talaga mag-exercise ng discernment. Kailangan mo bang gawin yan? Bakit mo gustong gawin yan? Para lang ba sa content? Para sa views? For fun? So, Brother B, ano ang masasabi mo? Kayo ba, sa bagay, meron na tayong 4 minutes before mag-enjoy ating program. Ikaw ba, china-challenge mo pa sarili mo na magpunta sa mga matitinding mga haunted place? Sa akin kasi ang goal ko kasi hindi yung i-challenge kasi nagkaroon na ng paniniwala na pag magbablog ka, sige nga, mag-alone ka nga. Ang ako kasi, truth seeker ako. Okay. Yung truth ang hinahanap ko, hindi yung challenge, matapang ako. Hindi ganun eh. Magmumukbang ako. Mag-isa ko rito. Kasi sometimes, tama yung sinabi ni ma'am, na ginagawang yung sa content lang, basta may, alam mo, nagiging layunin yung mapaligaya lang yung viewers. Kaya tuloy yung iba, dahil walang mapalitaw, gumagawa na ng paraan para may lumitaw na white lady. Yes. Totoo. Tapos Gcash. Kasi hinahabol kasi nila yung kasi naging culture na sa atin na sa video, kailangan may makita. Kailangan may kababalaghan. Paano kung wala? Yun nga eh. Diba? Actually, yung binabanggit mo, Brother Bungo, napaka-boring ang mag-ghost hunting, yung talagang legitimate. Totoo. Kasi wala maghihintay ka ng 12 oras, 24 oras. Wala pang lumilitaw. Nabago kasi yung culture kasi na itong mga peking to. Huwag kayong magagalit sa akin. Totoo naman eh. Kasi sila yung naghulma sa mga viewers na instead na katulad nila ma'am na i-educate yung mga tao, ang ginagawa nila, sila sumisira. Ini-spoon feed nila, may nakitang multo dito sa video ko. Panoorin nyo. Tapos magbabiral. Nga, may multo. Gcash. Tapos wala kaming pambili ng camera, ng drone eh. Tapos nakita yung drone na malit. Gusto ko nito. Gcash. Diba? Yun kasi ang problem. Nawawala na yung, kasi dapat kung gagawin natin to, number 1, para i-educate yung mga tao. Tama. Yun ang pinaka-importante. Hindi sa sariling gain. Ayan. Alright, so Brother B, i-invite mo na yung mga fans mo to support you. Hindi sa akin, siguro yung iba magagalit sa akin. Ayaw nga mag-invite eh. Oo nga eh, kasi pag in-invite ako, nagagalit kasi sa akin. Hindi, yung maririnig nyo kasi talaga sa akin, totoo kasi yun, hindi yun puro bola. Hindi, ang sanay kasi tayo mga Pilipino, yung binobola-bola tayo eh. Na, maganda dito, maganda yung ginagawa namin. Pero sometimes kasi kailangan sabihin mo yung totoo eh. At doon sa totoo na matututo tayo lahat doon. Hindi ako perpekto kasi kadalasan, ikaw ba perpekto ka? Makasalanan po akong tao, pero ang pinag-uusapan natin, peke yung video ng idol nyo. Kahit na sobra-sobrang kasalanan ko, hindi magbabago ang katotohanan na peke yung video ng idol nyo. Salamat na Brother B. Christopher, ano ang masasabi mo or any advice sa mga nasa ganitong larangan? Siguro po ganito, just don't communicate kung wala ka talaga ng skills and abilities. Don't do it.
Observe lang. Observe ka na lang. Or better yet, And you have, check with the legits. Marami pong legit. You can check with them. You can ask them. Message mo sila sa YouTube nila. And dapat lagi na pinahawakan natin ating pananampalataya sa At saka may dadagdag ko. Hindi lang po. Sintido common din. Oo, yun. Tama. Sana yung yung mga experts, yung mga may gift din, willing din kayo sanang matanong. Kasi kami hindi namin alam yan. Hindi po kami offensive magtanong. For example, about dowsing rod. Offensive yon sa mga peke. Sa mga peke. Kasi ang iisipin nila, bubukingin sila. In fact, ako pero po, sa mga legit, hindi. In fact, I think ako po, si Sir, hindi nagpo-provide ako mapipiko ng niya sila, ma'am. assistance. Nagpo-provide pa ako ng gadgets for them to enhance their... O yan, nagpo-provide na ng gadgets si Christopher. Nagpapahiram po. Yung REMPAD. Salamat, Brother B. And, tsaka may nagtatanong, ba't daw ako nakamask? Kung hindi barbaric yung mga basher ko, hindi ako magmamas kasi nami-personal yung iba eh. Pagka hindi na nila pagtanggol yung ano nila eh. Alright, say Brother Arvin, muli maraming salamat sa iyo. Any advice? Yes, maraming salamat din po sa pag-invite nyo. Yun po, wag nyo pong gagawin mag-isa kung mag-spirit communicate kayo. At hanggat maaari, huwag kayong mag-eksperimento na katulad doon ang ginawa ko, na-amaze ako masyado sa remote viewing, kinausap ko na directly yung spirito doon sa kwarto ko. So yun lang po, hingi po kayo ng guidance, listen to expert, watch the expert kung ano po ang ginagawa nila. At syempre, huwag ninyo pong kakalimutan din ang manalangin sa ating Panginoon para i-guide po tayo. Nga ho pala, magandang gabi ho kay Robert Picones ng PB Canada, Sarah Jane Manalo ng GMA Cavite, Joey Alfaro ng General Tres Cavite at Eric C. ng Binangon ng Rizal. At magandang gabi po sa Quezon City Science High School Grade 8 Fleming at kay Teacher Shirley Bael. Yun lang po, maraming po salamat. Magandang gabi po sa inyo. Miss Yuki, muli maraming salamat sa iyo. Any advice sa ating mga kababayan na dapat mag-ingat at huwag gagawin yung ganitong spirit communication? Number one, Brother, safety first at alamin yung mabuti kung ano yung pinapasok nyo. Kasi it doesn't mean na you can, is you should. At kung may makakapag-guide sa inyo, like yung mga spiritual teachers natin, mga expert, is manghingi po kayo ng advice sa kanila. Correct. And isipin nyo rin, tama po yung sinabi ni Miss Marie Chris, yung discernment and awareness. Kung bakit nyo ba gustong gawin yun? Ito ba ay makakabuti sa inyo? Is it only to inflate your egos? So kung ganun lang po yung reason nyo, wag nyo nang gawin. At there's many kind naman ng spirit communication, like you can communicate kay Lord Jesus, sa ating mga goddess. Yung makakatulong na lang ba sa inyo, yun lamang po. Thank you so much, Miss Yuki. Miss Marie Chris, muli maraming salamat sa iyo. Please invite your fans and your friends and your enemies. Ay, meron bang enemies? Wala pong enemies. Walang si enemies. Voiceless Whispers. Yes. I'm an animal communicator, so para sa akin, the spirits that I enjoy communicating with are our animal spirits na nasa Rainbow Bridge. Yes. So we can talk to our animal souls, those who have passed on. So if you're interested and curious, please reach out to me. Thank you very much for having me here in the program. Brother Jay, any parting words sa ating mga kababayan? Sa akin ay paramdam natin yung pagmamahal din sa mga espiritu na yun. Dahil nga ayun yung kailangan nila. Karamihan sa kanila is umalis sila, hindi nila alam at kulang sila sa pagmamahal or hindi sila healed. So, tulungan natin sila na may abot yung liwanag na kanilang hinahanap para mapuntahan nila ang kanilang destinations ng payapa at may pagmamahal. Salamat. Namaste. Namaste. Salamat po sa matumutok po sa ating palatuntunang Gabi ng Misteryo. Pilipinas ang oras, 11:04. Tuloy-tuloy